Dapat sana ang pamumuhay sa lungsod ay tungkol sa mga opportunity, pag-unlad at pagkakaisa ng community. Pero minsan, nagkakamali ng malaki ang city planning. Mula sa mga iniwang dambuhalang proyekto, talagang sobrang sikip na squatter area, kakaibang architectural eksperimento hanggang sa matinding hamon ng kalikasan. Madalas, mas nagmumukhang bangungot ang modernong syudad kaysa tahanan. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, isa-isayin natin ang mga lugar na tila hindi naaasikaso ng ayos at tila napabayaan ng mga tagaplano. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 13, the city built on a lake. Sa ilalim ng malawak na metropolis ng Mexico City, nakatago ang isang lihim. Hindi lang to basta syudad, dati itong malawak na kumikinang na lawa. Ang Lake Texcoco ay bumabalot sa buong lambak ng Mexico, isang mayamang lupain na puno ng tubig, kung saan itanayo ng mga sinuunang Aztec ang kanilang kabisera. Subalit makalipas lamang ng ilang siglo, pinatuyo ng mga mananakop at ng mga modern engineer ang lawa upang bigyan daan ng paglago ng lungsod. Nabuo nga ang higanting syudad na nakikita natin ngayon, ngunit may kapalit ito. Ang malambot at basa-basa pang lupaing tiniyuan ng syudad ay unti-unti nang lumulubog. May mga lugar na lumalalim ng halos 10 sentimetro bawat taon at dahil dito, nagiging tabingi ang mga kalsada. Nabibitak ang mga makasaysayang gusali at nababaluktot ang mga tulay at daan. Nahihirapan ang mga infrastructure na sumabay sa mabilis na paglaki ng syudad kaya tuloy-tuloy ang pagkukumpuni at pagpapatibay. Ang pamumuhay dito ay talagang parang laging nakatungtong sa alanganin. Habang nakikipagsapalaran sa lindol at taunang pagbaha, sinusubukan ng mga modernong proyekto at water management system na panatilihin ang balanse. Ang Mexico City ay isang living paradox, isang masiglang sentro na nakatayo sa marupok na pundasyon, kung saan ang bawat araw ay nakikipagkasundo sa mismong lupaing tinatapakan. Number 12, the vertical slum of Rio de Janeiro. Sa taas ng tanyag ng mga dalampasigan at kaling dinarayo ng mga turista sa Rio de Janeiro, talagang mayroong kakaibang mukha ang syudad. Hindi ito para sa karangyaan, kundi para sa matitinding pakikipag-survive. Ang Ruchina, ang pinakamalaking favela sa Brazil, ay gumagapang sa gilid ng bundok na parang magulong gusali na may mga bahay na nakapatong sa isa't isa, taliwas sa batas ng gravity at plano ng lungsod. Mula sa ibaba, mukha itong makapal at hindi mapapasok na tambakan ng bricks, yero at barong-barong. Pero mula sa itaas, isa itong paikot-ikot na labyrinth ng talino at diskarte ng tao. Dito masikip, magulo at delikado ang buhay. Makikitid ng mga eskinita, madalas iligal ang koneksyon ng kuryente at limitado ang malinis sa tubig at laging banta ang sunog, pagguho ng lupa at krimen. At kahit ganon, ang Ruchina ay tumitibok ng sigla at tibay. Ang mga kalye ay puno ng informal na pamilyan, barbarya at mga paaralang itinayo mismo ng mga residente. Ang tunog ng musika, tawanan at ingay ng pang-araw-araw na buhay ay dumadaloy sa mga eskinita na nagbibigay buhay sa community at tumatangging magpasaklaw sa kahirapan. Sa Ruchina, nakasalalay ang pamumuhay sa kakayaang umangkop. Nakalikha ang mga pamilya ng tirahan, samahan at maging sariling ekonomiya sa taas ng syudad. Isang lugar ng matinding kontradiksyon, panganib at pagkamalikain, kahirapan at pagkakapit-bisig, kaguluhan at kaayusan, lahat ay nakasalansan sa marupok na balanse. Ang patayong favela ay malinaw na paalala na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, kayang mabuhay at magsumikap ang mga tao. Number 11, the Ghost Metro or DOS China. Matatagpuan sa Inner Mongolia, itinayo ang Ordos bilang simbolo ng urban ambition ng China. Isang malawak na lungsod na dinisenyong tirahan ng mahigit 1 milyong katao, kumpleto sa marangyang apartment, malalapad na boulevard at dambuhalang shopping center. Subalit mabilis na bumangga ang ambisyon ng reality. Sa ngayon, ang Ordos ay isa na ngayong ghost city. Malinis ang mga kalsada pero walang tao. Nakatayo ang mga paaralan ngunit walang estudyante. Ang mga mall na para sana sa dagsa ng mga mamimili ay tahimik na walang laman. Orihinal na binuo ang Ordos para makaakit ng mga mayayaman at pasiklabin ng paglago ng reyon bilang bahagi ng mabilis na urbanization. Nagtayo ng naglalaki ang apartment complex, gusali ng gobyerno, at infrastruktura sa nakamamanghang bilis, inaasahan ng pagdagsa ng mga residente. Subalit hindi ito nangyari, naiwan ang mga bahay na hindi naibenta, sarado ang mga paaralan at ang mga baryo na tila iniwan ng panahon. Ang paglalakad ngayon sa Ordos ay parang papasok sa isang nakapirming panaginip. Nagniningning ang mga skyscrapers sa ilalim ng araw, kumikislap ang mga ilaw sa mga kalsadang walang sasakyan at nagbabago ang traffic light nang wala ni isang kotse. Ang katahimikan ng lungsod ay nakakakilabot, isang bantayog ng ambisyon ng tao na hindi nakasabay sa praktikal na pangangailangan.
Ang Ordos ay nananatiling nakakatindig balehibong paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag pumalpak ang malaking plano. Isa itong modern ghost town na naghihintay ng buhay na baka hindi na dumating. Number 10. The Walled City was reborn, Kowloon, Hong Kong. Noong una, ang pangalang Kowloon Walled City ay halos katumbas ng kaguluhan. Ito ang pinakamakapal na populasyon sa buong mundo na kung saan sa rurok nito, nasa 50,000 katawang nagsisiksikan sa loob lamang ng 6 na hektarya. Dito nagsisiksikan ng mga tenement na tila nakapatong sa isa't isa. Ang mga iskinita dito ay paikot-ikot at parang walang direksyon. Bawat pulgada ng espasyo ay pinuno ng barong-barong, tindahan at paggawaan. Isa itong city na walang formal na plano kung saan talino at pangangailangan ng nagtulak para makabuo ng buhay sa patong-patong na antas. Sa loob ng Kowloon, nilalakbay ng mga residente ang makitid na pasilyo at hagdan na madalang masinaga ng araw. Ang mga tubo ng tubig, kuryente at ventilation ay gawa-gawa lang at madalas delikado pero sapat na para magpatuloy ang buhay. Ang mga pamilya, maliliit na negosyo, paaralan at mga templo ay nagsasama-sama sa tila magulong harmony. At kahit mayroong krimen, sakit at sobrang siksikan, nabuo rito ang isang kakaibang kaayusan at nakikipagkapwa na mahirap maunawaan ng mga taglabas. Ngunit pagsapit ng 1990s, nag-decide ang pamahalaan na gibain ito dahil sa panganib at bilang bahagi ng modernization. Sa ngayon ang dating gulo ay napalitan ng katahimikan, isang maayos sa parke ang nakatayo at tanging ilang labi ng lumang pader ng lungsod ang nananatili. Gayunpaman, buhay ang alaala ng Kowloon bilang patunay ng tibay, likas sa galing, at kakayahan ng tao na mabuhay sa pinakamahirap na kalagayan. Number 9. The Floating City, Nigeria. Sa kumikinang na tubig ng Lagos Lagoon, makikita ang Makoko, isang city na taliwas sa karaniwang urban design. Halos lahat ng istruktura dito ay nakatindig sa mga tukod sa ibabaw ng tubig. Ang mga bahay, paaralan at pamilya ay nakabitin sa lawa. Magkakaugnay sa pamamagitan ng makikitid na kahoy na tulay at maliit na bangka na nakisilbing transportation at pangunahing lifeline ng mga residente. Dito ang pamumuhay ay isang walang tigil na pakikipag-ayos sa kalikasan. Madalas ang pagbaha, lalo na kapag malakas ang ulan at malaking hamon ng kalinisan. Kadalasan ng basura ay diretso na lamang napupunta sa tubig sa ibaba. Limitado rin ng kuryente, maraming kabahayan ang umaasa sa mga sariling gawang linya ng kuryente at mahirap din ang pagkuha ng malinis na inumin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi kailanman naging patay ang Makoko. Ginawang innovation ng mga residente ang kanilang pangangailangan. Sanay ang mga bata sa paglalakad sa maze ng mga kahoy na tulay at ang mga nagtitinda ay gumagamit ng mga bangka para maiatid ang kanilang paninda. Nabuo ang buong community sa ibabaw ng lawa sa maselang balanse. May mga paaralan sa tukod at ang mga pagtitipong panreliyon at panlipunan ay nagtitipon pa rin ng mga tao. Ang mga pamilya ay nakagawa ng tahanan na, bagamat marupok, ito ay matibay at matatag. Ang Makoko ay higit pa sa isang squatter. Isa itong patunay na kakayahan ng pagkamalikain ng tao. Sa isang syudad na literal na walang matatag na lupa, natutunan ng community na lumutang sa kabila ng kawalan ng katiyakan. Ginawa nilang buhay ng urban ecosystem ang kanilang kahinaan, masigla, gumagana, at nakakayanan pang umunlad laban sa lahat ng balakid. Number 8. The overpopulated capital, Dhaka, Bangladesh. Ang Dhaka, ang puso ng Bangladesh, ay isa sa mga pinakamabilis na lumaking syudad sa mundo at isa rin sa mga pinakasiksikang populasyon. Mahigit sa 21 milyon na katawang nagsisiksikan sa espasyong mas maliit pa kaysa sa London. Kaya naman bawat kalye, eskinita at kahit simpleng bakanting lote ay puno ng bahay. Sikat ang traffic dito sa sobrang lala, parang kumot na kulay abo ang makapal na polusyon sa hangin at ang mga kabayan at pamilya ay dikit-dikit, siksik na siksik. Araw-araw tila laban ng pamumuhay. Nag-uunahan sa masisikip na kalsada ang mga riksyo, bus at kotse. Ang mga tindero sa kalye ay sumisigaw ng paninda habang nakikipagsabayin sa ingay at busina ng makina. Sa maraming community, hirap ang mga serbisyo ng tubig at kalinisan na tugunan ang sobrang dami ng tao. Talagang nahihirapan din ang infrastruktura na sabayan ang patuloy na paglobo ng syudad. Ngunit sa kabila nito, tumitibok ang walang kapagurang energy ng Dhaka. Abala ang mga pamilyan, puno ng mga nagtitinda ng lahat mula sa gulay hanggang sa mga gadget. Nakakaisip ng malikhaing paraan ng mga residente upang makisabay sa siksikan. Ginagawang hardin ng mga bubong, ginagawang silid-aralan ng mga makikitid na eskinita, at ang mga maliliit na kanto ay nagiging pwesto ng maliit na negosyo. Bawat tao ay nagbibigay bahagi ng isang malawak na urban ecosystem kung saan ang pamumuhay ay nakasalalay sa diskarte at pagtutulungan. Ang Dhaka ay isang city na kakaiba, magulo, nakakasakal, pero buhay na buhay. Isa itong buhay na patunay ng tibay ng tao kung paano nakagagawa ng tirahan, kabuhayan at community ang milyon-milyon
kahit sa kalagayan na halos imposibleng tisin. Sa bawat masikip na kalsada at siksik na baryo, isinasalaysay ng Dhaka ang kwento ng urban density na itinulak hanggang sa sukdulan at ng mga taong nagagawang makasabay dito laban sa lahat ng balakid. Number 7. The Mountain Megacity, La Paz, Bolivia. Nakapatong sa tuktok ng Andes, ang La Paz ay isang city na taliwas sa tradisyonal na urban design. Imbes na lumalawak ng patag tulad ng karamihan sa mga metropolis, umaakit ito sa matatarik na gilid ng bundok. Ang mga community ay nakapwesto sa mga bangin at talampas, tila nakabitin sa ere, isang syudad na hinulma ng bundok at ng tibay ng mga taong naninirahan dito. Ang itsura ng syudad ay mismong hinubog ng kalupaan. Paikot-ikot at kakaiba ang mga kalsada, gumagapang sa matatarik na dalisdis at bumabalik sa matutulis na kurbada na lumilika ng kakaibang patayong lungsod na bihirang makita sa ganitong sukat. Subalit ang pamumuhay dito ay hindi madali. Madalas naman ang altitude sickness ng mga bagong dating at turista. Ang matarik na kalsada at makitid na daan ay nagpapahirap sa transportation at infrastruktura. At sa pagtag-ulan, talagang laging banta ang landslide. At ang araw-araw na biyahe kadalasan ay nangangahulugan ng pag-akit sa napakaraming baitang ng hagdan o paglalakbay sa paikot-ikot na kalsadang tila wala namang patutunguhan. Gayunpaman, talagang buhay na buhay ang La Paz. Puno ng kulay, amoy at tunog ng mga palengke. Ang mga nagtitinda sa kalsada ay nagbebenta ng lahat, mula sa mga sariwang gulay hanggang sa traditional na handicraft. Nangyayari ang lahat ng ito habang ang mga lokal ay nakikipagtawaran, nakikipagkwentuhan at mabilis na gumagalaw sa masisikip na lansangan. Ang pamumuhay sa La Paz ay nangangailangan ng tibay, diskarte at kakayahang umangkop sa isang kapaligiran kasing bigat ng ganda nito. Isa itong buhay na patunay ng determinasyon ng tao na kahit sa matinding patayong kalagayan, kayang umusbong ang community. Mula sa mga bahay na nakadikit sa gilid ng bangin hanggang sa masiglang plaza, ang syudad ay larawan ng kakaibang harmony sa pagitan ng tao at ng kabundukan. Malaki ang hamon pero mas malaki ang diwa ng mga taong tinatawag na tahanan ng kahangahangang megacity na ito. Number 6. The City of Endless Construction, Jakarta, Indonesia. Ang Jakarta ay isang lungsod na laging gumagalaw, isang metropolis na tila walang pahinga sa pagtatayo, pagbuo at pagpapalawak. Sa sobrang bilis ng paglaki ng population at walang humpay na urban development, tumaas ang mga skyscraper, katabi ng mga hindi pa natatapos sa tore. Laging may ginagawang kalsada, may mga community na bigla na lang nawawala upang bigyan daan ng mga bagong proyekto. Ang skyline ay parang magulong tambalan ng cranes, scaffolding at mga kalahating tapos sa gusali. Larawan ng isang syudad na hindi natitigil sa pagbabago. Subalit sa ilalim ng walang humpay na construction, mayroong mas malalim na problema. Unti-unting lumulubog ang malalaking bahagi ng Jakarta dahil sa labis sa pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Dahilan para maging madalas ang pagbaha kapag tag-ulan. Nawawala sa tubig ang mga kalsada habang ang mga informal settlements at mga nakatira sa mababang lugar ay hirap makipagsabayin sa tumataas sa baha. At kahit sa gitna ng pangarib na ito, patuloy na umaangkop ang mga residente. Natutunan nilang dumaan sa mga binahang lansangan, inaayos ang kanilang mga bahay, at ipinagpapatuloy ang negosyo at araw-araw na pamumuhay kahit laging may kaguluhan. Ang buhay sa Jakarta ay talagang isang overload. Ang ugong ng mga makina, ingay ng construction, dagsa ng mga pamilihan, at ang mga milyon-milyong tao na nagsisiksikan sa isang syudad na araw-araw ay nagbabago. Pero sa kabila ng kaguluhan, malinaw ang tibay ng mga tao. Ang mga community ay nagtatagal, ang mga negosyo ay nagpapatuloy, at ang lungsod ay patuloy na sumusulong, hindi nagpapadaig sa mga hamon na nagbabanta sa katatagan nito. Ang Jakarta ay higit pa sa isang city na laging nasa ilalim ng construction. Isa itong patunay ng pagpupursige ng tao kung paano kayang mabuhay, umangkop at umunlad kahit sa mga kapaligiran na binabalot ng kawalan ng katiyakan, kaguluhan at walang katapusang pagnanais ng paglago. Number 5. The Deserted High-Rises, Ghost Town of Dubai. Sa likod ng mga kumikislap na skyline ng sentro ng Dubai, makikita ang ibang kakaibang mukha ng lungsod. Isang tanawin ng mga walang laman na tore, hindi natapos sa skyscraper, at mga iniwang construction site. Para silang mga kalansay ng dating ambisyosong proyekto na nauna ang pangarap kaysa sa aktwal na pangangailangan. Dito sa isa sa mga pinakamayamang lungsod sa mundo, may mga kabuuang community na tahimik at walang buhay. Ang mga pader na gawa sa konkreto at salamin ay kumikislap lang sa ilalim ng matinding init ng araw sa desyerto. Kapag naglakad ka sa mga gusaling ito, parang papasok ka sa mga makabagong guho. Nakatiwangwang ang mga elevator, umuhunila ng kaunti ang mga pasilyo, at ang dating pangakong tirahan ay naghihintay pa rin ng mga taong kailanman na hindi dumating. Nakakagulat ang kaibahan, ilang kilometro lamang ang layo, puno ng luho at sigla ang mga mall, resort at mga mataong kalsada.
Ngunit dito, katahimikan ang naghahari. Ang mga iniwang tore na ito ay nagsisilbing paalala kung paano ang mabilis at speculative urban development ay maaaring mag-iwan ng mga monumento ng mga pangarap na hindi natupad. Gayunpaman, may kakaibang ganda sa kanilang kawalan. Ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa mga bintana, unti-unting nilalamon ng buhangin ng mga pasilyong di patapos at muli nang binabawi ng disyerto ang teritoryong sinakop ng tao. Para sa Dubai, ang mga ghost high-rises na ito ay hindi lamang mga abandonadong gusali, kundi mga aral sa kahinaan ng urban planning at sa resulta ng walang preno na pag-unlad. Number 4, The City of Smog. Tuwing papasok dito ang taglamig, ang kabisera ng Mongolia na Ulaan Batar ay nagiging isa sa mga pinaka-polluted na lungsod sa buong mundo. Sa mga kilalang Gyer District, mga kumpol ang tradisyonal na yurt, dito nakasalali ang kaligtasan ng mga residente. Dahil sinusunog nila ang carbon upang mapainit laban sa nagyayelong temperatura na bumabagsak ng hanggang negative 30 degrees Celsius. Subalit kapalit ito ay isang nakakasakal na kumot ng makapal at nakakalasong usok na bumabalot sa buong lungsod. Ang dating malinaw na skyline ay natatakpan ng malamultong kulay abong ulap at ang tanawin ay halos ilang metro na lamang ang abot. Mabigat ang buhay sa ilalim ng usok na ito, puno ang mga ospital ng mga pasyenteng mayroong sakit sa baga, nahihirapan ang mga paaralan na panatiling ligtas sa mga bata, at maging ang simpleng pag-commute o pamimili ay nagiging mapanganib. Subalit higit pa sa kalusugan, ito ay isang hamon sa lipunan, isang banggaan ng sinuunang tradisyon at ng modernong pamumuhay. Oo, nagbibigay ng agarang init ang pagsunog ng carbon, pero kapalit nito, ang hangin ay hinihinga ng lahat at ang kalusugan ng susunod na generation. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang mga taga-Ulaan Batar. Patuloy silang nabubuhay at nakikipaglaban sa araw-araw, dala ang resilience ng kailangan upang harapin ang maruming hangin ng kanilang lungsod. Number 3, Port-au-Prince, Port Disaster, Urban Chaos. Ang Port-au-Prince, kabisera ng Haiti, ay nagkukwento na nakakapanghilakbot na laban para sa kaligtasan sa gitna ng walang tigil na pagsubok. Paulit-ulit itong binabayo ng lindol, bagyo, at dekadang politikal na kaguluhan. Dahilan upang libu-libong residente ay manirahan sa mga pansamantalang barong-barong. Siksikan ng mga kalsada sa mga tolda, guho at mga gumuhong gusali na lumika ng isang magulong tanawin kung saan ang araw-araw na pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikibaka. Halos wala ring akses sa malinis na tubig, kuryente at maayos sa sanitation. Ang mga bukas na kanal at nakatiwangwang na tubig ay nagiging pugad ng sakit, habang ang wasak na infrastruktura ay halos imposibleng gamitin para sa transportation at emergency service. Sa gitna ng mga guho na ito, naglalaro ang mga bata at ang mga pamilya ay nagluluto gamit ng mga bukas na apoy na ginagawang isang araw-araw na ritual ang simpleng buhay. Subalit sa kabila ng lahat, nananatili ang tibay. Bumubuo ng mga samahan ng mga lokal na community, nagsusumikap ang mga humanitarian groups na maghatid ng tulong. At kahit papaano, nagkakaroon ng kaunting kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, dahil sa sobrang siksik na populasyon na nakatira sa delikadong kondisyon at paulit-ulit na calamity, ang Port-au-Prince ay nagsisilbing matingkad na halimbawa ng kahinaan ng isang lungsod, isang lugar na kung saan ang linya sa pagitan ng simpleng pamumuhay at ng pakikipag-survive ay maripis at masakit. Number 2, Caracas. Ang Caracas, kabisera ng Venezuela, ay isang lungsod na hati sa dalawang muka. Marangyang yaman at matinding kahirapan. Sa isang banda, makikita ang mga modern high-rise na kumikislap sa skyline. Sa kabilang banda naman, ang mga malalawak na squatter area gaya ng Petare ay nakasiksik sa matatarik na gilid ng bundok. Ang mga bahay dito ay tila nakasalansan ng padalos-dalos. Minsan, ang buong pamilya ay nagsisiksikan sa isang kwarto. At ang mga eskinita dito ay napakaliit na para bang ang bawat pader ay nakasandal na lamang sa isa't isa. Halos wala ring infrastruktura, bigla-bigla ang pagkawala ng kuryente at kakaunti lamang ang malinis sa tubig. At dagdag pa rito, walang maayos sa sanitation, kaya ang bawat araw ay isang laban para lamang mabuhay. Bukod pa rito, matindi ang banta ng krimen. Nahariyan ang panganib sa bawat kanto. Lumalakad ang mga residente na may mga takot at laging nag-iingat dahil hindi mo alam kung saan tatambad ang kapahamakan. Subalit sa kabila ng panganib, nagpapatuloy ang buhay. Nabubuo ang mahigpit na samahan sa mga community, nagbibigay ang mga kapitbahay ng kaunting yaman na mayroon sila, at nagagawang maglaro ng mga bata sa makipot na eskinita kahit pa nasa gitna ng kaguluhan. Ang Caracas ay larawan ng matinding agwat kung saan nagsasalpukan ng kayamanan at kahirapan. At ang pakikipag-survive ay higit pa sa pagkayod, kundi sa pakikipagtagisan laban mismo sa mga panganib ng kapaligiran. Number 1, Manila, the Tondo Slum Cluster.
Ang Tondo, isa sa mga pinakamatandang distrito ng Maynila, ay malinaw na larawan ng sobrang sikip at matinding urban overcrowding. Dito nagsisimula ang mga barong-barong na tila mga patong-patong na tore, yari lamang sa yero, kahoy, at kung anumang materyales na napulot. Ang makikitid na eskinita ay paikot-ikot, madalas barado ng basura, nakatiwangwang na tubig, at kalat na pang-araw-araw na pamumuhay. Tuwing tag-ulan, ang mga lansangan ay nagiging ilog, kaya naman napipilitan ng mga residente na sumuong sa tubig baha para lamang makauwi o makapasok sa eskwela. Ang buhay dito ay walang tigil na pakikipag-usap at pakikipagtawaran sa espasyo at sa kaligtasan. Maraming pamilya ang nagsisiksikan sa isang kwarto, naghahati-hati sa kakaunting yaman na mayroon. Kaunti ang malinis sa tubig, limitado ang sanitation, at laging nakaamba ang pangarib ng sunog o pagbagsak ng bahay. Subalit kahit sa ganitong kaguluhan, nabubuo ang matatag na community. May mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, naglalaro ang mga bata sa makipot na daanan, at ang mga kapitbahay ay nagdadamayan sa isa't isa sa paraang madalas hindi nakikita ng mga tagalabas. Ang Tondo, Manila ay talagang higit pa sa isang squatter. Isa itong masikip at magulong ecosystem ng tibay ng tao. Sa gitna ng siksikan, peligro at walang kasiguraduhan, ipinapakita nito ang sukdulang anyo ng urban na pamumuhay, na kung saan ang bawat araw ay isang laban sa kalikasan at sa mismong limitasyon ng lungsod.